Good morning and good evening sa ibang panig ng mundo. So bali ang content natin for today sa kung paano natin itatago yung ating baril sapagkat sa mga nalalapit na sa January sa maggaganban na ulit. Dapat itatabi ko yung baril ko mga kalagitnaan pa ng December or bago mag New Year bago ko siya itatago. Kaso mas minay kong gawin ng maaga dahil meron tayong napanood sa balita ng PNP na balak nilang magbahay-bahay and parang sinimulan na nga yata nila sa mga naka-type 5 ang lisensya. So balak nilang magbahay-bahay na yung gagawin nilang yun is parang napakahirap para sa atin ng mga licensed gun owner, responsible gun owner. Kasi bakit tayo lang ang basihan nila? Kung sino lang yung may mga lisensya na nasa record nila, yung mga lisensyadong nagmamayari ng baril, yun lang ang babahay-bahay nila. Napaka-unfair talaga sa atin ng mga sumusunod sa rules ng pagmamayari ng baril. Samantalang yung mga maraming baril dyan na walang lisensya, hindi kasama yun sa hindi talaga kasama yun sa mga babahay-bahay nila. So, mas minaigi natin gumawa ng content ngayon. Gagawa natin siya ng content kung paano natin itatabi. At nang sa ganun is advance, meron na tayong may upload. Ang mahirap kasi sa ganun guys, yung magbabahay-bahay sila at papasok sila sa bahay mo para alamin. Although, hindi pa natin alam ngayon kung papasok ba talaga sila sa bahay para tignan kung paano mo tinatabi yung baril mo or hindi. Wala pa tayong, wala pa tayong alam kung papasok ba talaga sila. Sana naman hindi. Kasi alam nyo naman, sayaw at sa gusto natin. Marami kasing issue sa PNP pagdating sa mga ganyan. So, mas maiging videohan na natin ngayon kung paano natin itatabi. Dahil sa totoo lang, yung sa PNP, pinapasinungalingan nila yung tanim ebidensya na gustuhin naman natin sanang paniwalaan. Gusto nating paniwalaan. Subalit, marami din naman silang member sa PNP na sila mismo sinasabi nila na oo, nangyayari talaga yung tanim ebidensya, lalo na yung baril na yan. Nangyayari talaga yung tanim ebidensya na yan. And sa mga nakakausap kong PNP noon, mga kaibigan ko, hindi ko na sila papangalanan kasi para sa kanila namang seguridad. Yung pagka nagkaroon ng barilan at namatay yung kanilang nabaril or meron silang tinamaan dyan, meron silang ekstrang baril na pangtanim. At nang sa ganon is tawag nitong panlaban doon sa kasong maaring ikaso sa kanila pag namatay yung kanilang biktima. Nangyayari talaga yung ganon dahil sinasabi yun ng mga ibang kaibigan nating PNP. Yun po ang sabi nila. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Meron daw talagang hindi lahat, pero meron at meron daw ganon. For example, kung napanood nyo yung panahon ng pandemic, yung kay Wilson Ragos na dating member ng army na nagkaroon ng war shock dahil sa pagserbisyo niya sa ating bayan. Sobra-sobra yung war shock na inabot niya dahil sa mga gerang pinagdaanan niya sa Mindanao and pangsamantala ay sa para na-discharge sa serbisyo dahil kumbaga hindi na siya mentally fit dahil sa war shock na inabot niya. And sa kasamaang palad lang nung panahon ng pandemic is hindi siya na kumbaga hindi na-maintain yung kanyang medication kasi sa pandemic nga yun, nung lumabas siya napatay siya ng pulis dahil hindi daw sumunod sa tawag nitong ng quarantine. Bawal lang lumabas nung mga panahon na yun and nabaril siya ng pulis dahil ang sabi may baril daw sa bag. Ewan ko kung gaano katotoo. And may mga nagsabi doon na sumisigaw na wag may may war shock yan, may war shock, hindi pinakinggan ng pulis. At saka ang mali doon, wala pang threat na nakikita. Nandoon lang siya sa naglalakad pa papunta doon sa may bangketa, papunta doon sa may tindahan para bibili ng ewan ko ano yung bibili niya, tinapay ba or ano. Yung pulis na sumusunod sa kanya, naglalakad, nakatutok na yung kanyang bereta na kinukompronta siya, nakatutok na.
napakalaking kamalian yun. Tutok ka na na ganun. Na wala ka malang nakita kahit anong hawak niyang bagay or napakamali talaga ng practice ng pulis na yun. And nung humarap nga, kasi pinapaharap nila yun si Wilson Ragos, meron siyang bag. Pinapadapa siya. Siyempre, yung tao na yun na may war shock, pinapadapa mo. And nakatutok baril. Pag tinutukan mo talaga ng baril yan, yung may war shock na yan, sinisigawan mo pa. Lalong maano yung utak niyan. Lalong magpapanting-tingan yan. Although nakita natin sa video na parang akmang may bubunutin siya sa bag, talagang kung meron man o wala, hindi na usapin doon yung meron ba siyang baril o wala. May war shock yung tao. Dating army yun. Sanay sa gera nung araw. Nagka-war shock. Tututukan mo ng baril ng ganun. Talagang ang nasa isip nun, lalaban. Lalaban ang nasa isip nun. Kasi yun, warrior talaga yun. Mandirigma talaga yun. Member ng army yun. Ang hindi maganda doon, nung nabaril siya, naitapon pa niya yung bag niya. Kung mapansin niyo doon, pagbagsak nung bag niya, napakagaan ng kanyang pagbagsak. So, ibig sabihin walang laman. Sinipa pa ng pulis yung bag na yun. And mapapansin talagang walang laman dahil magaan. After nun, tinamnan na nila ng tawag nitong revolver na 38 special ang tinanim nila doon sa bag. Kaya napatunayan naman sa pag-iimbestiga ng NBI na may mali talaga doon sa ginawa ng PNP. Kaya nakasuhan niya tayo yung PNP. Hindi ko alam kung natanggal sa serbisyo. Hindi ko na nasundan yung ano na yun. So, kaya nga ayon, pagpatuloy natin yung sa atin naman kung paano natin tatabi yung baril natin. So, bali ang mangyayari, isang baril lang ang itatabi natin dito. Dahil, ang isang dahilan din kung bakit ako gumawa ng content ngayon. Yung iba kasing mga nagmamay-ari ng baril noon, tapos nabenta na nila dun sa mga kaibigan nila o sa ibang tao. Ang nangyari is, nung nagkaroon ng migration ng LTAC account sa FEU, bumalik sa pangalan nila yung kanilang mga baril. Yun ang nangyari. Naging sa makatwid o sa simpleng naging dalawa na tuloy ang nakapangalan doon sa isang baril. Let's say yung baril ko binenta ko doon sa kaibigan ko. Na-transfer na sa kanya yun, meron na siyang registration card sa kanya dahil syempre nakuha na nga niya bago ko binigay yung baril sa kanya, kumpleto na siya ng registration. Kumbaga, ano bang tawag nun? Pag-transfer. Nakalimutan ko na. Basta, ano yun, sinubaybayan ko rin yung dun sa LTAP, sa FEO account ko para makita ko kung na-transfer na talaga sa kanya bago ko binigay. Tsaka ko binigay sa kanya yung baril nung nakita ko talaga sa system ng FEO na na-transfer na nga yung baril sa kanya. So, kinuha niya sa akin dahil mag-ano lang naman kami, magkapit bahay. So, natitira na lang sa atin ngayon is iisa dahil nabenta ko na yung ibang mga baril ko. Papakita lang natin. Tatakpan lang natin yung serial. Ayan, kung nakikita nyo. Ito na lang ang natitira sa akin. Yung isa, ito yung Glock 22 ko noon na madalas kong pang carry. Nabenta na ito. And meron pa akong isang pang competition. Tatakpan pa rin natin yung serial number. Ayan. Meron akong SPS dati. Pang competition din. Nabenta na yung iba. Iisa na lang po ang natitira sa akin ngayon. So, ayun, bali bibidyo natin kung paano natin itatago. So, bali ito na lang guys yung itatago natin ngayon.
wala na yung ibang mga brother niya kasi nabenta na nga. And dito, so unang layer, wala pong laman yan. Video lang natin para masabi talagang yan lang yung mga laman nitong ating ano. Ito, gun oil, kaso wala na, konti na lang natira. And meron tayong EGW na ano dito, lagayan dati ng ito, shear spring. Pero nagamit ko na yung shear spring yan. And may mga tools, mga Allen wrench na maliliit, may spring na mga pinagputulan dyan para sa recoil spring. And dito sa pangalawa, yan, dito natin nilalagay yung ating gamit. So walang ibang nakalagay dyan, yan lang. So ang gagawin natin dyan, ganito, ilalagay natin ganyan yung baril natin. So ganyan ang pagkakalagay natin. Wala na siyang kasama, and dapat yan nasa box na yung baril ko, kaso sira na yung box niya. Tinapon ko rin naman na kasi yung mga kasama dyan sa mga box na yan pagka bumili ka sa shop ng ano, hindi naman siya yung ganong kagandang klaseng box din ng baril. So tinapon na natin, aanhin pa natin yun, wala naman ng kwenta kasi and yung bala na nandyan guys is ano lang yan, 50 rounds. Tapos sasara natin, ayan. Tapos dito wala pong laman, yan lang, may mga drugs dito na iniinom. Ano ba yan? Tawag niyan, may mga rosaryo dyan. Meron tayo dito mga gamot. Ano ba itong mga gamot na ano, ang isa lang na ano dito, importante ito sa akin, si Tirisin, kasi madalas ako na-allergy. Tsaka yan, mga biogesic, masakit ang ulo natin. Yan lang po yung laman. Ayan lang po. So ayun, hanggang dito na lang, and maraming salamat sa inyong lahat.